Akademya ng Wikang Kastila, tiyak akong hindi yan may katuparan. May isa sa katuparan po dahil reguluhan ng 2 kabayo si Padre Irene at nangako siya makipagkita sa Kapitan General. Kung sa bagay, hindi naman masamang panukalan iyan. Pero sa panahon namin, Latin ang aming pinag-aralan. Ngayon, nag-aaral na ng Latin ngunit walang libro. Meron ng aklat ng Kastila ngunit hindi tinuturo. Siya nga pala, pabor pa si Padre Tolentino sa inyo ni Paulita? Wala siyang tutol. Nagbibigay yan akong payo tungkol sa pag-asawa pero si Doña Victorina ang hadlang. Kaya pumayag nga ako sa takot mawala ng katipan. Ang totoo, si Dean Tugol siya ay tago sa bahay ng aking amain. Huwag mo sanang ikagalit, Ginoong Isagani. Totoo bang napakahirap na ng mga tao sa bayan niyo na hindi na sila nakabili ng mga alahas? Hindi kami mabili ng bagay na hindi kailangan. Huwag kang magalit, binata. Halika, uminom tayo ng serbesa. Maraming salamat, ngunit hindi kami uminom ng alak. Ganun ba? Bakit kumukulo ang dugo mo sa kanya, Isagani? Iwan ko ba kung natingin ko pa lang sa kanya, iba na naramdaman ko? Pero dapat tayo mag-ingat sapagkat kaibigan siya ng Kapitang General. Talaga ba? Dinadalo ba siya ni Kapitan Tiago? Aba oo, napabalitang kaagaw rin siya ng mana. O mani, binibini. Ay, po, ganyan. Nakikita niyo ba ang kasuotan ko? Walang wala ito sa suot niyo. Pambihira talaga ang asawa ko. Nilayasan pa naman ako. Hay, Kapitan, pakibilisan yung takbo ng makina. Ang hina. Patawad, hanggang dito lang kaya ng barko. Ang babaw talaga ng ilog na to. Ang hina talaga ng takbo ng makina. Ang lunas ay napakadali at walang magugugol na anuman. Walang dapat gawin, kundi isang kanal mula pagpasok hanggang sa paglabas ng ilog sa Maynila. Hindi ako makakasang-ayon sa gusto mo, Ginoong Simon. Napakalaking pera ang magugugol at masisira pa ang ibang kabahayan. Pwes, ayaang masira ang dapat masira. At sana man nating kukunin ang salaping ibabayad ng mga manggagawa. Baka magdulot yan ng magsikad. Huwag na lang bayaran. Mga bilanggo na lang ang gagawa ng kanal. Kung hindi sapat, mga mamamayan na lang. Magsikan, kabaliwan. Naghihimagsikan ba ang mga Hudyo o mga taga-Ehipto? Ngunit, wala tayo sa Ehipto ni mga Hudyo. Patawad, ngunit hindi ako makapayag sa gusto ko. Maraming malulungkot at masayang kalamatang ilog na ito. Nariyan ang malapad na bato. Kinatatakutan dahil sa paniniwala may mga engkanto. Kaya pinagsamantalang ginawang pugad mga tulisan. Napakaganda ang anyo. Isang takot na inchik tubig sa ilog at mga bato. Magnifico. Pero may tanong ako, Kapitan. Alam niyo ba kung saan napatay ang nagngangalang Ibarra? Ibarra? Kahapong hindi na maibabaw. Ngayong walang saysay at kinabukasang walang katiyak. Iyan ang kasaysayan ng ating buhay. Ama, Lolo, handa na po ang hapagkainan. Ayokong kumain. Subalit, Ama, kailangan niyo hong kumain. Manalig tayo, walang mangyayaring masama kay Kuya. Alam, tama si Uli. Huwag mo masyadong isipin yun. Napakawawin natin si Tano. Namin si Telefon! Anong kailangan niyo sa aking Ama? Hindi naman yung magkakawin! Pero bakit? Wala mo pero. Tawan niyo ako. Sa loob ng 2 araw, kung hindi niyo may bibigyan ng 100 piso, pupukutan namin ka ng ulo! Ano? Lolo, anong gagawin natin? Wala akong ganong kalaking
Hermana Pensyang, huli. Siya ang sinasabi ko na makakatulong sa inyo. Magandang hapon rin. Tumuloy muna kayo. Ano ang kailangan mo? Ako po si Juliana. Huli na lang po. Wala akong pakialam kung ano ang iyong pangalan. Ang tanong ko, ano ang iyong kailangan? Kailangan ko lang po ng kaunting salapi para tubusin ang aking ama sa mga tulisan. Anong Telesporo? Sandali lang. Narito ang salapi. Maraming salamat po, Hermana Pensyang. Pangako, babayaran ko rin po kayo kaagad. Huwag ka mag-alala, huli. Mababayaran mo rin yan. Mababayaran mo lamang yan pag pumayag ka maging alipin o utusan sa aking bahay. Ganun ho ba? Ngunit matanda na ho ang aking ingko. Kaya, Sige, kung ayaw mo pumayag, akin na ang salapi. Pumapayag na po si Uli, Hermana Pensyang. Magsisimula ka huli bukas sa araw ng Pasko, maliwanag. opo, maraming salamat po. Simon? Imposible siya ang taong tumulong sa paglibing sa aking ina at sa isa pang lalaki. Sino sa dalawang lalaki ito ang mamatay o ang nagbubuybilan, Simon? Si Ibarra? Huwag kang lumapit kung ayaw mong mamatay. Nagkita na tayo 13 taon ng nakaraan, Ginoo. At sino ako sa iyong palagay? Ikaw ang lalaking matagal nang inaakalang patay. Basilio, ngayon alam mo na ang aking lihim na maaari kong ikasawi. Ligtas ang iyong lihim, Ginoo. Marahil hindi ko pagsisihan na ikay di ko patayin. Ikaw at ako ay uhaw sa katarungan na dapat tayong magtulungan. Karangalan kung ikaw itulungan, ngunit ayaw kong mangialam sa politika. Karunungan lamang ang makapagligtas na bayan. Mali ka. Makakamit lamang ang kalayaan sa pamamagitan ng lakas. Marahil magkaiba tayo ng paniniwala, Ginoo. Basilio, iginagalang ko ang iyong desisyon. Kung magbago man ang iyong isip, bukas ang aking tahanan. Huwag kang malungkot, Lolo. Sige, alis na ako. Wala, nagpe-president ang selo. Ano, Ginang Simon? Maraming salamat. Paupo ka na muna. Sa tingin mo, sapat na ang revolver na ito laban sa mga tulisan? Ewan ko, meron silang mga baril na malayo nang narating. Mga brilyante! Ito'y mga brilyanteng mahirap pantayan. Teka lang, Kabesang Tales. May maialo ka ba sa akin? Wala, Ginang Simon. Nasaan ang mga agnos na ibinigay ni Basilio kay Huli? Napaka-importante yan kay Huli na dating pagmamayari ni Maria Clara. Maria Clara? Paano ito napunta kay Basilio? Binigay raw ito ni Maria Clara sa isang pitungin na nagpagamot kay Basilio. Gusto ko ito bilhin ng 500 piso. 500 piso? Ngunit kailangan mo na itong malaman ni Huli. Ganun ba? Kayo ang bahala. Magandang umaga po, Hermanang Pensyang. Nandito po ako upang si Huli ay tubusin. Hindi ako papayag. Basilio! Hindi ba sapat na siya ay iyong alilain? Kung gayon ang mangyari sana, hindi ko na lamang siya pinautang. Kung alam ko lang na hindi tutubong aking salapi. Handa akong magbayad kahit magkano. At magkano ang iyong mababayad? Babayaran kita ng 500 piso. Sige, papayag na ako. Maraming salamat po, Hermanang Pensyang. Paalam na po. Maraming salamat, Basilio. Nakita lang kitang masaya, Huli ay masaya na rin ako. Pero hindi ko pa rin alam kung saan kami titira. Teka, ba't ka napapangiti? Halika't may papakita ko sa'yo. Sa tuwin ay naalala ka. Nagustuhan mo ba, Huli? Sobrang ganda, Basilio. Halika muna't ikay maupo. Salamat, Basilio. Hindi ko talaga maisip kung paano kita pasasalamatan, Basilio. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Huli. Sa tuwin ay naalala ka. Talagang sumang-ayon sa akin ng swerte. Simon, sumali ka na.
Mawalang galang na po, kamahalan. Ngunit ang mga kabataan ay humihingi ng pahintulot ukol sa paralan ng wikang Kastila. May mga bagay talaga na pinag-isipan na hindi yan nakakatulog. Sa aking palagay ay may masamang layunin ng mga kabataan. Ano sa palagay niyo, mga kasama? Yan ay masasabi kong tahimik na pag-aaral at pag-iimagsik gamit ang papel sa data. Patawad, kamahalan. Ngunit ito'y pinamumunuan ng mga kilalang binata, kagaya nila ni Basilio, Makaraig at Isagani. Isang binatang may magandang pag-uugali. Yan ang sinasabi ko sa inyo na sinisiraan lamang. Gayon pala, itala ang kanilang mga pangalan. Ngunit, General, hanggang sa ngayon ay wala pang sapat na katibayan sa mga bintang patungkol sa kanila. At ang kanilang kahilingan ay makatwira na dapat bigyan ng permiso. Ngunit ang mga Indio ay walang karapatang matuto ng wikang Kastila. Tayo nga dapat magalak sa tagumpay na mag-aaral. Bakit hindi rin tayo magbago? Mga Ginoo, pagpaliban muna natin ang takalakayan nito. Nais ko munang magapunan. Kamahalan, hinihiling ni Kabis ang tamis na pakawalan ng kanyang lolo na hinuling kapalit ng kanyang ama. O siya, padalhan ang kalihim ng Guardia Civil upang mapakawalan ito. Maginig ka. Ang 9,000 utang mo ay gagawin kong 7,000. Kung ikaw ay papayag ng tago rito ang mga ilang baril na darating ngayong gabi. O sige, sige. Payag ako. Basta, kita pela. Pero, delikado kontrabando. Baka huli tayo, sundalo. Huwag kang mag-alala. Sagot kita. O sige, hindi ako takot. Tulong kiluga, kaibigan. Basta, ikaw ingat ha. Huwag damay kiluga ha. Dirimov, Ispinge, sabihin mo ang iyong pangalan. Ako si Mutis. Nagmula pa sa panahon ni Amasis. Ako isang manlalakbay. At sa aking paglalakbay nang napadana ko sa Babylonia, ay may natuklasan akong lihim. At sa takot nilang ito'y aking ibunyag, ay kinasangkapan nila ang batang saserdote. Paano kay papahamak ng batang saserdote? Ako yung umiibig sa anak ng saserdote ng Abydos. At iniibig niya rin ako. Ngunit ako'y kanilang diniin at ikinulong. Pero ako ay nakatsyempo at nakalaya. Kaya pumunta ako sa lawa ng Muris. Ngunit sa kasamaang palad, ako ay pinatay. At narito ako upang sabihin kung sino ang pumatay at lumibing sa akin sa hukay. Kadimonyohan! Kadimonyohan! Wag! Hindi ako! Hindi ako! Oo! Ikaw! Ikaw na may masamang budhi! Ikaw na lumabag sa Diyos! Dapat kang parusahan! Dapat kang mamatay! Demonyo! Patawad! Buhay pa siya! Buhay pa siya! Bawa ka! Makaraig, ano ang nangyari sa lakad natin? Sumang-ayon ang loob sa panukala at hinati ang mag-aaral dahil sa kanilang pag-auhaw sa karunungan. Kung gayon, nagtagumpay ba tayo sa ating plano? Hindi pa Pekson, makakasama natin sa akademya. Sa kadailanan tayo natasan maningin ng abuloy. Ang nakakatawa pa ay si Padre Irene pinayuhan niya ako na magdiwang ng isang piging. Piging na lason yun ang dapat natin gawin. Tama! Yan ang dapat nating gawin! Kailangan ko muna ito tapusin. Basilio, kumusta ang may sakit? Ginoong Simon, malubha ang kanyang karamdaman sapagkat ang lason ay kumalat na sa kanyang katawan na maaari niyang ikamatay. Unti-unti na nga nalalason, tulad ng Pilipinas. Kinig kang mabuti, Basilio. Sa isang hudyat lamang, magkakaroon ng isang magsikan. Ngunit noon pa man ay ayaw ko nang sumali sa digmaan. Mamili ka, Basilio. Kamatayan o kinabukasan. Ngunit anong dapat kong gawin? Dahil hindi ako pwede mapalayo sa isang laban. Gusto ko pumunta ka sa Santa Clara. Kunin mo ang napaka-importanting babae na tayo lang ang nakakilala. Si Maria Clara? Siya nga. Ngunit pa umanhin Ginoong ngunit siya ay patay na. Sinungaling! Buhay pa siya! Duwag ka lang! Duwag! Ngunit yan ang totoo! Nagkasakit siya at hindi niya nakayanan! Patay na siya. Di man lang nalaman na ako ay buhay pa. Ano na lang ang silbi ng lahat ng ito kung wala na siya? Awa akong lalaki. Ano
bang balita sa pinahanap ko sa'yo, Sagani? Wala ba kung nakuha ang balita tungkol sa asawa ng si Don Tiburcio? Nais kong iparating sa kanya na siya ay pagtagalog sa mga Gordesville at buhay man o patay. Nais ko rin siyang masilayan muli sapagkat ayaw na maghintay ng 10 taon ako ikasal muli. At sino naman po ang napakaswerte ng Ginoon ngayon? Malas pa ka. May sinasabi ka ba, Sagani? Wala po. Ay, sisiglo pa nga ba? Ay, di si Juanito Pilaes. Oh! Bakit nandito ka pa? Bakit hindi mo sinundan ang mga nakakahalinang mananayaw at mga nganta sa luneta? Mga pansisang sobrang kaputi at sobrang kagandahan? Teka, magkanilagan niya tayo. Hindi ba ikaw ang nagpatawag sa ating pagkikita? Oo, ako nga! Mabuti namang patay na karating kayo, Ginoo. Kagabi pa nga lamang ay para akong nahuhumalit sa iyong atensyon. Huwag mong isisi sa akin ang lahat. At wala akong alam patungkol sa malinayaw na iyong pinagsasabi. Talaga ba? Isagani, at ako pa talaga ang may mali ngayon? Paulita, alam mo sa mga mata ko, ikaw lang ang nakatakot. Sinungaling! Akala ko ako lang yung babae na humaling sa'yo, pero bakit may iba pa si Sagani? Uli, tulungan mo ako, parang awa mo na. Basilio! Ikinulong si Basilio! Basilio! Huminahon ka. Magpahinga ka muna. Makakalaya rin siya. Ngunit Hermana Pensyang, paano ko matutulungan si Basilio upang makalaya sa kulungan? Magkakilala ako. At sino naman iyon? Si Padre Gamora. Matutulungan ka niya. Ayoko! Natatakot ako sa kanya. Nung pumunta ako sa kumbento, kakaiba ang titig niya sa akin. Uli, walang ibang tayong paraan. Gusto mo ba mamatay si Basilio? Ngunit Hermana Pensyang, Hoy, nabalitaan niyo bang yung nangyayari kay Basilio? Ay, kawaawang bata. Balibay kang pinatawan siya ng parusa. Marahil ngayon siya ay patay na. Pinarusahan siya ng Diyos. Parusa ng Diyos ang kanyang pagkabilanggo sapagkat hindi siya marunong magtanda at magdasal. Hindi yan totoo. Mabuting bata si Basilio. Siguradong hindi siya kasapi sa paghihimagsik. Tumigil na kayo, nakulong na nga si Basilio. Ibig sabihin, kasapi siya doon. Kung gusto niyo, puntahan niyo sa kanyang bilangguan at nang magkaalaman tayo. Sigurang puro lapay ang kanyang katawan. Ano? Ikinulong si Basilio? Ikinulong aking katipan? Ikinulong! Huli! Huli! Sus Mariosep! Kumuha kayo ng tubig! Huli! Hermana Bali, ayoko na. Umuwi na tayo. Huli, narito na tayo. Tara na. Magandang gabi, Padre Gamora. Hermana Bali, ikaw pala. Anong sa atin? Nais po kayong kausapin niyo ulit. May pakikusap siya sa iyo. Ganun ba? Sige, hayaan mo muna kaming dalawa ang mag-usap. Hermana Bali, huwag mo kong iwan. Sige na, sa labas muna ako. Iha, anong sa atin? Hihingi po sana ako ng tulong upang makalaya si Basilio. Napakahirap ng hinihingi mo. Kalaban ng pamahalaan ang mga katulad ni Basilio. Papayag lamang ako kung susundin mo ang ipinag-uutos ko. At ano naman po yun? Mahalay! Maitim ang budhi! Hindi ko gagawin ang iyong pinag-uutos! Bitawan mo ako! Huwag ka nang pumalag. Di ba gusto mo pakalaya si Basilio sa kulungan? Anong nangyayari? Napakawalang hiya mo? Alaga ka pa ng Diyos! Hinig ka! Hermana Bali! Huli! Hermana Bali! Hindi ka makakatakas! Padre, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Walang anuman. Pero ano nga ba ang nangyari sa iyo? Isang kasalanan. Ngunit ayaw ko na maghirap. Tiyak na ang aking kamatayan sa pag-inom ako ng isang lason. Ay, pagtatapat ako sa inyo. Ako si Juan Crisostomo Ibarra.
Diyos ko po, Sana mapatawad ako ng Panginoon. Mapapatawad ka ng Panginoon. Bakit ako nagdurusa? Huwag kang magalit sa Diyos. Gusto ko sana mampisal. Simon! 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 Kawaan ka ng Diyos ang iyong kaluluwa